niyo ba ang tungkol kay Andres Bonifacio, ang tagapagtatag ng Katipunan? Oo, nakita namin siya sa klase ng kasaysayan. Pinamunuan niya ang revolusyon ng Pilipinas laban sa Espanya. At hindi pa siya ang lumikha ng Katipunan na lihim na samahan. Tama, naniniwala si Bonifacio sa pagkapantay-pantay at wala ng mga Pilipino. Magbigay inspirasyon sa marami. Ipapalaga ako sa kanyang pagtayo laban sa panuntunan ng mga kolonyal kahit na ito ay nangangahulugan na pangain sa kanyang buhay. Kamangha-mangha kung paano nag-umpisa ang mga tao ng revolusyon. Ano kaya ang nabibulok sa kanya na ipaglaban ang kalayaan ng bansa? Marahil ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas at sa mga tao. Tuklasin natin ang kanyang kwento. Dr. Zal, Andres Bonifacio. Basta ka, Andres. Puting mabuti ho. Matag sa aming isipan ang inyong mga nobela. Dr. Zal, ipag-umanhin niyo po. Sa parehas niyong nobela, ang armadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi patuloy mo pistol ang daan patungo ng kalayaan, Andres. Kailangan nating armasan ang ating mga sarili. Dito, higit lalo dito. Yan ang mga sandatang inagaw sa atin mga Kastila. Yan ang kailangan nating ibalik sa ating bayan. Grabe pala talagang mga sulat ni Dr. Rizal. Kaya nga kalaunan lang matapos ang pag-uusap nila, nahuli ng Kastila si Dr. Rizal. At dahil sa pagtatakip ni Dr. Jose Rizal, binuo ni Andres Bonifacio ang Katipunan. Tayo ay magbubuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na sinusulong ni Dr. Rizal. Nais natin ang tunay na kalayaan. Wala nang ibang paraan kundi ang himagsikan. Kapanganib ang ating tatahakin, pero hindi dapat tayo matakot. Kahit sa kamatayan, isipin natin tayo'y malakas, matibay at makapangyarihan. Tayo ay kataas-taasang, kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Ito pala si Gregoria, ang ganda niya, no? Kaya pala nahulog si Andres sa kanya. Oo nga. Di ba kasama kang pumasok sa pagmamason? Oo. Di ba ang mga mason hindi naniniwala sa Diyos? Binto lamang yan ng mga praile. Pero ang katotohanan sa aming mga masun, una sa lahat, ang Diyos. Isa pa, dito, malaya kita nakakausap. Parang awa niyo na, Padre. Tinabuhan po ng malarya ang anak ko. Kung maaari lang po sanang mahingi ang aking sahod. 3 buwan na po kami hindi sumasahod, Padre. Kailangan din po namin mabuhay at bumuhay ng pamilya. Awa! Labis na po ang paghihirap namin. Anong klaseng Panginoon ang meron kayo? Bakit walang halaga ang mga buhay namin sa inyo? Sino ka para hamunin ang pamalakad ko? Sinabi ko, hindi pwede! Para niyo ng awa. Masigit po ang anak ko. Simpan 20, kulong mo ang demonyong to! Kayo ang demonyo. Magnanakaw, manggagahasa, mamamatay tao! Mga hayop! Ayaw nyo matuto sa demonyong to, matuto kayong sumunod sa utos ko. Maging aral ito sa inyo, mga Indyo. Paano mo kinayang sikmurahin ng kalupitan ng mga prailing yon? Bakit wala tayong ginawa? Hindi yun ang tamang lugar. Saan? Kung hindi yun ang tamang lugar, saan? Kailan tayo pwedeng lumaban? Pinapatay na ang mga kapwa natin kung saan-saan, Andres. Uryang, may malaking plano at pagkilos ng mga ganap. Nagtatag kami ng isang kilusan malalaban sa mga Kastila. Kilusan? Isang kilusan na magpapatigil sa kilusan ng mga Espanyol. Sasama ako. Hindi maaari. Bakit?
Oo, babae ako pero kaya kong lumaban. Ayoko nakikita tayong tinatato na mas masahol pa sa hayop. Hindi ako papayag. Uyang, minsan akong nawala ng babaeng iniibig. Wala akong nagawa para iligtas siya. Ayoko nang maulit yun. Hindi sa pagkakataong ito. Ilan na bang bilang ng mga kasapi? Mga 300. Sa buong Manila, sa buong bansa. Papaano natin maisasagawa ang himagsikan kung 300 tayo? 1 taon na ang nakalipas. Napakabagal naman yata ng pagkalat ng mga kasapi, Teodoro. Hindi agresibo ang pagkalat ng impormasyon sa kanayunan. Kuya, bakit kasi hindi na lang ikaw ang mamuno sa kilusan? Hindi pa ito ang tamang panahon. Kuya, malaki na ang kumpiyansa sa inyo ng kilusan. Mas marami tayong mahikayat ng mga tao kapag ikaw ang namuno. Doro, Andres, ikaw ba'y naparito para sa plano ng katipunan o para ligawan ng kapatid ko? Magsabi ka ng totoo. Mangyari kasi, Andres. Mangyaring ano? May nangyari sa inyo? Ha? Wala po kuya. Nagmamahalan po kami ni Teodoro. Gaano katagal na? Araw-araw tayong napupulong. Paanong may ibang pagpupulong na nangyari sa inyong dalawa? Andres, naghahanap lamang ako ng pagkakataon para sabihin sa iyo to. At palagay ko ito na ang tamang oras para sabihin sa iyo. Andres, gusto ko sanang hilingin ang kamay ni Nunay. Kuya, alam ko lahat ng sakripisyo mo para sa amin. At alam ko na maayos mo kaming pinalaki at inalagaan. Kuya, may tiwala ko kay Teodoro. Hindi niya ako pababayaan. Andres, hindi ko sasaktan ang kapatid mo. Mamahalin ko siya at alagaan. Kapantay ng pagmamahal mo sa kanya. Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Mapayapa at matahimik ang ating bayan bago ito isinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga praile ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulupig. Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol at mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ang kanilang pang-api. Sa labanang ito, susuom natin ang ating mga buhay sa panganib. Emilio Aguinaldo, ngayong kasama ka na sa kilusan. Ano ang nais kong itawag sa iyo? Magdalo, Supremo. Magdalo, binabati kita kasama ang pangkat. Magkaibigan pala sa Aguinaldo at Bonifacio. Hindi naman nagtagal ang pagkakaibigan ng dalawa. Kasi traitor daw si Bonifacio, diba? Di ba nakakalungkot na isang taong nag-alay ng buhay sa labanan para sa kalayaan ay tinaguri ang traidor? Ayun nga lang. Ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban, tayo makapagbibigay ng kalayaan na narapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres, bilang ina ng katipunan. Pinaubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin kung ano ang sa tingin mo ang nararapat. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol at mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ang kanilang pang-api. Sa labanang ito, susuom natin ang ating mga buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, isimulan na natin ang revolusyon. Ilabas nyo ang iyong mga selula! Pagmasdan nyo ang munting papel na maalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang baril at kanyo ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huli. Hindi tayo magpapalupig. Tayo ang magtatagumpay dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang namamayari ng lupang ito.
sa atin ang bayang ito. Punitin ang mga sedula niyo. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay Revolusyon! Mabuhay! Mabuhay Supremo! Mabuhay! Sa laban nila Bonifacio laban sa mga dayuhan ay matagumpay nilang natalo ang mga Kastila. Pero hindi nagtagal, pinahuli nila si Andres dahil sa ginawa nitong pagpapalisa sa halalan ng presidensya. Sila din naman nagsimula, iba't nila ipapahuli. Hindi sila tumutugon sa mga sinasabi nila. Ang dami nilang rason para hindi mahalal sa presidente si Bonifacio. Kasi ayaw nila na yung maging presidente hindi nakapagtapos sa pag-aral. Kaya ganun ang trato nila kay Bonifacio. Dahil sa hindi pagsunod sa atin ni Bonifacio, ay baka magsimula ito ng paghihiwalay sa ating hanay. Maraming papanig kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang Katipunan. Sigurado ako mag-iingat lang sila sa ating mga plano. Hindi natin magagawa ang gusto natin sa bayan. Kapag hindi natin tinanggal si Bonifacio tungkol sa Kastila, baka maging kalaban pa natin ang Katipunan. Dakpin, si Andres Bonifacio. Sige langad! Baba nyo! Andres at Procopio Bonifacio, kayo ay hinahatulan ng hukuman ng kamatayan. Sino naman nagsasabi ng hatol na yan? Pagpaumanin mo na, kapatid. Tumutugon lang sa utos. Malubha ka na! Mabuti pa siguro tapusin ko ang buhay mo sa patalim. Huwag niyo ako batayin nakatalikod! Hindi niya namatay si Andres sa kamay ng mga Kastila, ay ang pumatay lang din sa kanya ay kapwa lang din natin. Napakasaklap ang nangyari sa ating bayani. Tunay na bayani talaga si Andres Bonifacio. Saludo ako sa kanya. Agree ako sa inyo, Besh. O siya, tara na, may pasok na tayo.